Kumusta? Alam nyo, may isa tayong kwentong grabe, parang pelikula. Nagsimula sa isang panaginip, tapos humantong sa isang mabigat na desisyon tungkol sa kalusugan. Handa na ba kayo? Tara, himayin natin. Okay, so ito yung simula. Hulyo 6, 2025. Isipin nyo, simpleng chat lang sa umaga, pero biglang may nangyaring kakaiba. Si Narciso Olalo, habang ka-chat niya si Mineskay, bigla na lang siyang inantok. Sabi niya, "Teka, idlip muna ako." Ganun lang. Pero, hindi to yung ordinaryong idlip lang ha. Kasi pagtulog niya, doon napasok yung isang napakalinaw na panaginip. At para sa kanya, hindi to basta panaginip lang. Isa tong mensahe. At hindi galing sa kung saan lang, kundi mula mismo sa itaas. At dito napapasok yung pinakatanong sa buong kwento natin. Yung isang panaginip, laban sa isang medical diagnosis na halos isang dekada ng problema. Pwede ba talaga yun? Na ang isang mensala mula sa panaginip kayang baguhin ang isang sitwasyon na parang sinukuan na ng siyensya. Okay, so part 1. Unpack natin yung mismong mensahe. Ano ba talaga yung laman ng panaginip na to na pinaniniwalaan niyang galing sa Diyos? So, ito yung sinabi mismo ni Narciso Olalo. Nakita niya raw ang sarili niya sa harap ng isang hardin. Pero hindi ito magandang hardin eh. Puno ng mga tuyo, brown at lantang dahon. Kalat-kalat daw. At yung unang instinct niya, linisin. Linisin yung kalat para guminhawa man lang tingnan. At dito na yung turning point. Habang abala siya sa paglilinis, bigla may narinig siyang boses. Sabi niya, boses daw ng Diyos. At isang pangalan lang ang binanggit, MSK. Yon yung kachat niya bago siya matulog. Doon niya na-realize, teka, itong panaginip, hindi to para sa akin, para to kay MSK. Ngayon, paano naging mensahe ng paggaling ang isang simpleng panaginip tungkol sa pagwawalis ng dahon? Dito na tayo sa interpretation. Ganto yan yung naging interpretasyon, napakadiretso. Yung hardin, yan daw yung katawan ni Miss K. At yung mga tuyo at nalantang dahon, yun yung sakit niya sa kidney, yung chronic kidney disease. Sobrang symbolic, di ba? So ganito nila tiningnan yung sitwasyon. Before yung katawan ni MSK, para siyang yung hardin na magulo at kailangang linisin. Pagkatapos ng panaginip, yung paglilinis ni Narciso, yun na yung simbolo ng pag-aksyon ng Diyos. Parang sinasabi na, ibigay ko na ang bahala dito. Lilinisin ko to. Yun yung milagrosong paggaling. Okay, para mas magets natin kung gaano kalaki yung impact ng mensaheng to, kailangan nating silipin yung pinagdaanan ni MSK. Hindi biro yung laban niya eh. Tingnan niyo to, 2012 pa lang, na-diagnose na siya. At ang sabi ng doktor, maximum of 10 years. Ang bigat noon. Pero fast forward to 2022, lagpas na siya sa 10-year mark. At ngayon, 2025, sa panahong takot na siyang bumalik sa doktor dahil baka masamang balita na naman ang marinig niya, doon pa dumating yung mensahe. 13 taon at mahigit pa. Isipin nyo, sinabihan ka na hanggang 10 taon na lang, pero heto ka pa rin, 3 taon na ang lampas. Para sa kanya, malinaw na pruweba to na may mas malaking plano na nangyayari. At ito galing mismo kay MSK, ang tindi nito. Sabi raw ng doktor niya, sa tindi ng sama ng lab results niya, dapat patay ka na. Ganun ka prangko. Pero ang sagot ni MSK, okay naman ako, maayos pakiramdam ko. At sabi niya sa sarili niya, God is in control. Dito mo makikita yung tibay ng pananampalataya niya. Okay, so i-pause muna natin yung personal na kwento, pag-usapan naman natin yung medical na aspeto. Kasi para sa mga may kidney failure, ano ba talaga ang mga pagpipilian? So based sa source natin, may 2 daan, dialysis o transplant. Sa dialysis, sinasabi na pwedeng mas humaba ang buhay, lalo na sa labas ng Pilipinas. Ang problema dito sa atin, may mga issue raw sa pagre-recycle ng gamit, kaya mataas ang risk ng infection. Sa transplant naman, parang sugal. Pwede kasing i-reject ng katawan. Ang daming gamot na iinumin for life, at marami raw ang nagsisisi sa bandang huli. Kung iisa-isahin natin yung mga sinasabing problema sa transplant, parang lottery daw talaga. Ilan lang ang nagiging successful long-term. Tapos, iinom ka ng higit 10 gamot araw-araw para hindi i-reject ng katawan mo yung bagong kidney. At syempre, may issue rin sa quality ng donor kidney. Tapos, may perception pa na minsan, para sa mga doktor, parang accomplishment lang ito, kahit na yung pasyente yung nagsusuffer. Pagdating naman sa dialysis dito sa Pilipinas, may mga specific na concerns.
Sinasabing mas maikli raw ang buhay ng mga pasyente dito kumpara sa ibang bansa. At isa sa mga tinitingnang dahilan ay yung practice daw ng pag-recycle ng gamit tulad ng filters, idagdag mo pa yung hindi raw tamang pag-disinfect ng mga makina. Lahat yan nagpapataas ng risk sa impeksyon. So, balik tayo sa bigger picture. Paano natin ngayon pagtatagpuin ang lahat ng ito? Ano ang sinasabi nito tungkol sa ugnayan ng pananampalataya at ng mga desisyon natin sa kalusugan? Para kay Meske, simple lang. Yung panaginip, yun yung naging final confirmation niya. Pinatibay nito yung matagal na niyang pinaniniwalaan na mas gustuhin niyang manalig at ipagkatiwala ang lahat sa Diyos kaysa sumabak sa mga medical procedures na para sa kanya ay puno ng pag-alinlangan at panganib. So kung titingnan natin yung mga naging dasehan ng desisyon niya, kitang-kita. Yung payo ng doktor na iniiwasan na nga niya, mababa yung timbang, ano yung mataas? Yung personal niyang pananampalataya, at syempre, yung banal na panaginip na lalong nagpatibay doon. At dito natin tatapusin ang usapan. Ang kwento ni MSK nagpapakita ng isang napakakomplikadong sitwasyon kung saan nagtatagpo o minsan nagbabanggaan ang siyensya at pananampalataya. At ang tanong na iiwan ko sa inyo ay ito. Saan nga ba natin inilalagay yung linya sa pagitan ng dalawang to, sa sarili nating mga buhay? Walang madaling sagot pero isang tanong na sulit pag-isipan.